Ang bilis lang talaga ng panahon, Bermanta naman. Ilang araw na lang, Pasko na, panibagong taon, dagdag edad na naman. Kumusta na kayo? Baka gusto niyo nang magbago sa paparating na 2024. Baka nagsawa ka na sa buhay mo ngayon na paulit-ulit na lang at wala ka talagang nakikitang progress. Karamihan kasi sa atin na stuck na sa sitwasyon dahil sa paulit-ulit lang ang ginagawa nila. Kaya mas importante na may babaguhin talaga sa iyong mga kasanayang ginagawa. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin ang ilan na dapat mong gawin para makapagbago ka na at magbago na din ang buhay mo. So kung ready ka na, tara. Number 1, okay lang kahit mawalan ka ng kaibigan. Kaya walang nagbabago sa buhay mo kasi hanggang ngayon, palagi mo pa rin inaalala ang ibang tao. Pero ang katotohanan, wala naman silang pakialam sa'yo. At wala din naman silang naiambag sa pag-angat mo. At posibleng nagpapahirap at humihila pa sila sa iyo pababa. Huwag kang matakot mawala ng kaibigan kasi kung totoong kaibigan mo yan, susuportahan ka niyan sa kung ano ang gagawin mo. May intindihan niya kung bakit hindi ka na napasama minsan sa galaan, sa happy-happy, kasi tinatrabaho mo na ang mga pangarap mo. Dahil nagsusumikap ka na para magbago na ang buhay mo. May mga tao talagang maiinis at maiinggit sa iyo kasi feeling nila na iiwanan mo na sila. Pero ganun talaga, kung ayaw nilang magbago, sa kanila na yun. Hindi ko naman sinasabi na masama sila o naging masama ka na. Kasi tayong mga tao, may iba't iba tayong gusto, iba't iba ding pangarap, iba't iba ding ginagawa natin sa araw-araw. Minsan, kailangan natin tanggapin na kasama sa pag-angat sa buhay, may mga tao talagang mawawala sa atin. May maiiwan at may makakasabay o mauuna sa iyo. Pero pag na-realize mo na hindi naman kailangan intindihin yung mga sinasabi ng iba patungkol sa'yo, mabilis ka lang makakarating sa mga pangarap mo. Number 2, isulat ang mga pangarap. Kaya hindi mo malaman-laman yung mga ginagawa mo sa buhay kasi wala kang pangarap. Hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta. At minsan naman may mga gandang pangarap ka kaya lang nilalagay mo lang sa isip mo. Kaya may mga panahon na nakakalimutan mo lang din naman hanggang hindi mo na rin nagawa. Kaya mahalagang naisulat mo ang mga pangarap mo sa buhay kasi mas matatandaan natin kapag naisulat natin at para malaman mo rin kung gaano ka pa kalayo sa mga pangarap mo. Pwedeng short term o long term na pangarap. Kung maalala mo noong nag-aral pa tayo, palagi tayong pinapasulat ng guro natin sa notebook para kung hindi mo maiintindihan o nakakalimutan mo, pwede mo pa basahin ulit. So, bakit hindi mo subukan sa mga pangarap mo sa buhay? Isulat mo para hindi mo makakalimutan. Yung iba pa nga, ang mga pangarap nila o mga goals ay dinidikit pa sa salamin. Para sa tuwing nananalamin sila, nakikita nila palagi ang pangarap nila at palaging nagpapaalala sa kanila na huwag kang susuko para sa akin, para maibigay ko ang magandang buhay na pinapangarap mo. Number 3, pilitin mong magbago ka. Ito yung salita na napakasimpleng pakinggan, ang mag-decide na magbago ka na. Pero alam mo bang isa din ito sa pinakamahirap umpisahan? May mga pagkakataon sa buhay natin na may darating na malalaking desisyon. Ito na yung pagkakataon na mag-decide ka na para magbago na ang buhay mo. Ito na ang dapat, sigurado ka na o committed ka na. Huwag mo hayaan na ikaw ang kontrolin sa sarili mong buhay. May mga pagkakataon man na napupunta ka sa maling bagay o maling gawain, hindi pa naman huli ang lahat para magbago ka at tulungan ang sarili mo para magkakaroon ng tamang direksyon sa buhay. At para maging malinaw na ang mga susunod mong hakbang kung ano ang dapat mong gawin. Number 4, subukan mo rin gumawa ng mahirap. Kaya hindi pa rin nagbago ang takbo ng buhay mo hanggang ngayon kasi sinanay mo yung sarili mo na easy-easy lang o maging komportable lang sa sitwasyon o kalagayan mo ngayon. Kumbaga masyado ka lang relax, hayahay buhay lang. Wala kang ginagawang bagay na nagpapa-challenge sa'yo. Kaya nandyan ka pa rin sa comfort zone mo hanggang sa ngayon. Kaya subukan mo din na gumawa ng mga bagay na hindi ka sanay. Yung mga bagay na mahirap. Yung mga bagay na bago sa'yo. Kasi dito ka lang totoong uunlad kung makakaalis ka na sa comfort zone mo ngayon. Tulad na lang kung hindi ka komportable magsalita ng Tagalog. Kasi natatakot ka na baka pagtawanan ka. Kasi mali-mali ang pronunciation mo. Or grammar. Ano naman ngayon? Ang gagawin mo, gawin mo pa rin. Tapos mag-practice ka ng mag-practice. Doon ka rin naman gagaling sa paulit-ulit mong ginagawa. At minsan, natatakot ka rin mag-business. Pero ang dami mo namang idea.
So ito na yung time na gawin mo yung ideas mo para magiging business. Huwag kang matakot mag-fail o mabigo dahil lahat naman ng matagumpay na tao ay dumaan sa salitang ito. At huwag mo kalimutan, isang parte talaga ito para maging successful ka sa hinaharap. Kung tingin mo sa buhay mo ngayon hindi ka pa kontento, ibig sabihin nito kailangan mo nang sumugal, mag-take ka ng risk. At yakapin mo yung mga senaryo na mahirap. Sabi nga nila walang sarap kung walang hirap. Number 5, gumawa ng opportunity. Napapanahon na para gumawa ka ng kakaiba. Kakaiba na magbibigay sa iyo ng opportunity sa buhay. Huwag ka na maghintay na malaglag pa sa iyo ang grasya kasi madalas kakahintay mo dito, mas lalo itong hindi darating sa iyo. Yung tipong naghihintay ka pa ng matinong gobyerno bago kumilos o nahinantay mo pa na magkakaroon ka ng maraming pera para bago kumilos. Wala namang masama kung meron kang pagtitiis o pagpapasensya. Pero kung pwede naman na gawin mo ngayon ang isang opportunity para sa sarili mo, bakit hindi mo pa gawin ngayon? Huwag mo nang hintayin na yung tamang panahon dahil ang totoong tamang panahon ay ngayon. Gumawa ka ng pagkakakitaan mo, mga produkto, serbisyo o negosyo man yan. Kasi wala nang ibang gagawa nito kundi ikaw. Ikaw mismo ang tutulong sa sarili mo. May iba din na nagsasabi na wala daw dumating sa kanila na opportunity. Hindi po totoo yun. Maraming pagkakataon na may dumating sa iyo pero hindi mo lang ginagawa. Halimbawa na lang dyan, yung may pumasok sa isipan mo na magagandang ideas o mga natutunan mo pero hindi mo lang talaga ginawa. Nagkaroon ka ng idea o opportunity na magtayo ng talipapa o gulayan pero hindi mo naman ginagawa kahit kaya mo. Kasi ang dami-dami mong dahilan. Kaya huwag kang magulat pagkatapos ng ilang buwan yung mga magagandang ideas mo ginagawa na ng iba. Number 6, umiwas ka na sa bisyo. Alam mo mismo sa sarili mo na dahil sa mga bisyo mo sa pagsusugal, pagsisigarilyo, pag-iinom, at iba pa na isang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagbago ang estado ng buhay mo. Dapat ito na yung taon na unti-unti mo nang tanggalin sa sarili mo ang iyong mga bisyo para mabago na ang buhay mo. Sabi nila mahirap daw ito gawin. Pero maniwala ka sa akin, nasa isip mo lang yan. Kahit bukas na, hindi mo na gagawin ang mga yan. Bakit ako, 15 years naman ako nagsisigarilyo, bakit naalis ko naman? Ikaw lang nakakalam sa sarili mo. Kaya kung ano ang gusto mo, kaya mong gawin ito para sa ikababago ng buhay mo. Kahit sabihin na natin na hindi mo kayang tanggalin ng biglaan. Pero dapat mag-decide ka talaga na iwasan na ang mga ito at maging responsable ka sa naging desisyon mo. Tamang disiplina na tulungan ang sarili mo para matanggal ang mga bisyo mo sa buhay. Number 7, pagiging productive. Napakahalaga nito sa buhay natin ang pagiging productive. Dapat ito na yung taon na hindi ka na nagsasayang ng oras. Ang tinatawag ng gintong oras na isa sa pinaka-importante sa ating buhay na hindi na pwedeng ibalik. Kaya kung nagsasayang ka lang ng oras sa mga walang kakwinta-kwintang bagay, wala kang mapapala at siya pa ang dahilan na sisira sa kalusugan mo at inuubos pa ang pera mo or nakakapag-distract lang sa mga pangarap mo. Mas mabuti nang maging productive ka para maging sulit ang araw mo at ang oras mo. Kasi kung mas marami kang oras na nakalaan sa mga pangarap mo, mas mabilis magbabago ang buhay mo ngayong taon. Number 8, maging seryoso sa buhay. Ito na yung panahon na maging serious ka naman. Hindi ibig sabihin ko dito na para ka ng robot na wala ka ng emosyon o hindi ka na nag-i-enjoy. Pero ilang taon ka na ngayon, ilang taon ka na easy lang sa buhay. Puro ka lang happy, lagi kang pasaway o pinipilit pa rin gawin ang mga bagay na alam mo namang mali. Na wala man lang may tutulong para umunlad ang buhay mo o para umasinso ka. Ito na yung taon na pigilan mo na ang mga ito at mag-focus ka sa mga ikakaganda ng buhay mo. Maging seryoso ka sa mga ginagawa mo. Yung may mga kwenta either sa school, trabaho o sa business. Iwasan mo na yung masyadong relax para aangat na din ang buhay mo. Para maiwasan ang pagsisisi sa huli na sana inayos ko ang buhay ko sa school. Nakapagtapos na sana ako. Buhay ko sa trabaho, mataas na sana ang posisyon ko. At higit sa lahat, kung inayos ko pa sana ang maliit kong negosyo noon, edi sana malaki na sana siya ngayon. So maraming salamat sa walang sawang pagpapanood. Sana maging matagumpay ka pagdating ng araw. Paalam.